1966, Iloilo. Nagtatrabaho ako noon sa isang construction site. Gabi ang oras ng trabaho dahil nag-iisang gusali pa lang doon sa lugar at ang paligid ay gubat. Kaya naman walang problema kahit magdamag na mag-ingay. Wala kasing magrereklamo. Palitan ng shift ng mga construction workers noon. Meron sa umaga at meron din sa gabi. Pero mas kaunti lang ang empleyado tuwing gabi. Sa ilang araw kong pagtatrabaho doon sa lugar ay wala namang problema. Maganda ang sistema dahil may lugar na pwedeng tulugan ang mga manggagawa. Merong 2 daanan papunta doon. Yung isa ay papasok sa gubat na mas mabilis, habang yung isa naman ay doon sa kalsada at malayo. Mas pinipili kong dumaan doon sa gubat para hindi aksayado sa oras kahit nakakatakot. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Pagkalabas ko ng pintuan ng bahay, napahinto ako sandali dahil malamig sa labas. Makapal ang hamog. Kaya naman bumalik ako sa loob upang kumuha ng jacket. Iniwan ko lang nakabukas yung pintuan. Total, sandali lang naman ako doon sa loob. Habang nakatalikod, isang anino ang dumaan sa likod. Kaagad akong napatingin kung ano yun pero wala naman akong nakita. Pagkalabas ko ng bahay, meron akong napansin na lumilipad sa harapan ko. Akala ko nung una ipis, pero hindi. Mas malaki at itim ang itsura. Isang salagubang. Lumilipad papunta sa akin pero bigla itong nagbago ng direksyon papunta sa gubat kung saan ako dadaan papasok. Hindi ko naman masyadong pinansin at nagpatuloy na papunta doon sa site. Iba talaga ang ihip ng hangin ng mga oras na ito. Maging yung pakiramdam ko doon sa buong gubat, medyo nakakapanibago. Para bang halos lahat ng mga insekto sa paligid alerto. Pero imbis na matakot, naging komportable ako dahil gusto ko ang tunog ng kalikasan. Kaso nga lang, ilang sandali pa ang lumipas. Rinig na rinig ko yung paglipad ng salugubang sa likod. Papalapit siya sa akin, kaya kaagad akong umilag. Dumiretso lang yung salugubang pero pagbalik ko ng tingin sa harapan, may isang matandang lalaki ang naglalakad. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Wala naman akong napansin na naglalakad kanina. At saka, wala din namang dumadaan sa lugar na yun. Dahil, diretso lang yun papunta sa construction site. Medyo binagalan ko ang paglakad dahil ayokong unahan yung matanda. Kaso nga lang, habang tumatagal, napapansin kong pabilis ng pabilis yung lakad ng matanda. At ang mas ipinagtataka ko pa, sumasabay ako sa bilis ng paglakad niya na para bang kinokopya ko yung pagkilos ng matanda. Kasabay din ng lahat ng ito ay ang paglakas ng mga tunog sa paligid. Maging yung lamig ng hangin ay nag-iba. Pinagmasdan ko ang kapaligiran. Muli akong tumingin sa likod. Nagtaasan ang balahibo ko kasi hindi pa pala ako nakakalayo doon sa bahay. Sa ilang minuto kong paglalakad, parang nasa iisang pwesto lang ako at hindi kumikilos. Kaya naman nang dahil sa takot, mas binilisan ko pa yung lakad para medyo makalapit doon sa matanda. Inisip kong bumalik na lang sa bahay pero mahuhuli ako ng pasok sa trabaho. Akala ko tama yung desisyon na ginawa ko. Bagya kasing kumalma yung paligid. Tapos,
Nakalayo na rin ako doon sa bahay. Sa isip ko, ilang sandali na lang at makakarating na ako doon sa construction site. Kaso nga lang, muli kong narinig yung salagubang na lumilipad sa paligid. Pagbalik ko ng tingin, umiilaw na yung mata ng salagubang at kulay pula. Lumipad yung salagubang papalapit doon sa matanda. Tapos, dumapo sa ulo niya. Tay, meron pong salagubang yung ulo niya, tay. Baka po kagatin kayo. Wika ko sa kanya. Biglang tumigil sa paglalakad yung matanda at hindi siya umimik. Tumahimik yung buong paligid. Lahat ng tunog ay nawala. Maging yung hangin na malamig ay napalitan ng init. Hanggang sa biglang nagsalita yung matandang lalaki. Kakagatin. Bakit naman ako kakagatin ng alaga ko? Ano po, tay? Alaga niyo po yung salagubang? Kaya naman po pala dumapo sa inyo eh. Kasi po, alaga niyo? Napalunok ako ng malalim matapos nun. Yung itsura niya ay parang nakapako sa krus. Sa bawat pagsasalita ng matanda, tumatabingi yung ulo niya sa kaliwat kanan ng paulit-ulit na tila ba nababali yung liig. Kakagatin! 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 Hindi ako kakagatin ng alaga ko. Baka ikaw, pwede pa. Sobrang init ng pakiramdam ko ng sandaling ito. Tagaktak na ang pawis sa buong katawan. Kaya naman hinubad ko yung suot na jacket. Maniwala man kayo sa hindi. Habang hinuhubad ko yun, nakaramdam ako ng paggalaw sa loob. At nang matanggal, napakaraming salagubang ang nakakapit sa damit ko. Tapos yung iba, gumagapang papunta sa liig at muka. Dito na ako nagsimulang mataranta at bumuelo sa pagtakbo. Kaso nga lang, biglang lumutang yung paa ng matanda sa lupa. Ganun pa rin ang kanyang itsura, parang nakapako sa krus. Iba't ibang uri ng insekto ang lumalabas sa kanyang katawan. Pero, yung salagubang na nakita ko kanina, naroon pa rin sa ulo at pulang-pula ang mata. Napalitan yung tawa ng matanda ng sigaw na para bang pinahihirapan. Kumaripas ako ng takbo matapos nun. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Sa bawat pagtapak ng paa ko sa lupa, ay siya namang paglakas ng sigaw ng matanda. Tulong! Tulong! Ilang sandali pa, biglang nawala yung lahat ng ingay at napatingin ako sa likod. Wala na yung matanda. Dito ako nakahinga ng maluwag. Kaso nga lang, meron akong napansin na kakaiba. Para bang hindi pantay yung lupa. Pagkatingin ko sa ibaba, hindi nakasayad yung paa ko sa lupa. Hanggang sa kanang tenga ko, nakarinig ako ng, "Saan ka pupunta?" Kulubot yung mukha ng matanda at meron siyang malaking butas sa pisngi. Nakatirik ang mga mata at meron kung anong insekto ang lumalabas sa butas. Tulong! Dito na ako nawalan ng malay.
Nang magising ako, nasa loob uli ako ng kwarto at sa parehong oras ako nagising. Lahat ng nangyari ay tila na ulit lang. Alam na alam ko ang bawat detalye. Isang panaginip lang ang lahat. Pero paglabas ko ng pinto, muli kong naramdaman yung malamig na hangin at makapal na hamog. Kusang gumagalaw yung katawan ko kahit alam ko na kung ano ang mangyayari. Muli akong pumasok sa loob at iniwang nakabukas yung pintuan at merong nakitang anino na dumaan. Maniwala man kayo sa hindi. Paglabas ko ng pinto, parehong salagubang yung nakita ko at dumiretso papunta doon sa gubat, sa daanan papunta sa construction site. Dito na ako nakapag-isip kung didiretso pa ba doon sa may gubat o maglalakad na lang sa mahabang kalsada na ligtas na daanan. At syempre, wala akong ibang ginawa kundi umiwas sa daanan sa gubat. Sa palagay nyo, kung sakaling dumiretso ako sa daanan sa gubat, makikita ko kaya yung matanda? At mangyayari kaya yung nangyari sa panaginip ko?